Tapos, na-arouse itong si baklitang komedyan. Oo. Alam ko parang nawawala na ng power unti-unti itong si Sarah with all the things that she's doing. Ay, talaga naman. At merong nagpagpadala doon sa kanya ng parang sex video of, I don't know allegedly ni Elias at saka ng kanyang manager na si Beverly. This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Yes! How are you guys? Lunis ang gabi at alam ko, medyo gusto nyo mag-relax. Kaya, tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon na ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na ang OOTD naman ngayon ay pareho kami nakapula. Pula dahil sa pagmamahal sa bayang ating sinilangan. The Political and Showbiz Official Dome ng ating minamahal na OOTD, ating Nanay Jobert Socaldito. Salamat na marami, mahal kong anak, Direct Chops Manansala. Kaya kami nakapula kasi matapang kami sa pagsasabi ng totoo. Di ba? Ganun yun, Tia Panggoy. Pangkoy! Diyos ko, Lord is my chef. Naku, sa mga nanonood na nandyan na, i-share nyo na ang ating episode na ito. Kaya diretso na tayo sa ating unang segment, ang This is It, Politics. Eto na. Di ba, dito nakarang graduation ng mga UP Law students, 2025, ay meron isang guest of honor na nagsalita at nagbigay ng kanyang talumpati at talagang tahasang tinutukoy sa kanyang talumpati ang tungkol kay Senator Cheese. Papanood natin na Papanood natin sa kanila kung ano itong tinuran ng ating mahal na ginang, kung bakit niya na open up itong issue na ito dahil sa ang kanyang medyo frustrations sa ganap at sa panunungkulan ng ating Senate President na si Cheese Escudero, who claims to be a UP Law graduate. Let's watch this. So the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Pangalawa, hindi pwedeng pumili ng isa lamang sa tatlo. Type ko service, hindi ang excellence. Hindi pwede yan. Ang ating pamantayan sa UP ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2025, hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit
other human beings. Diba? Ang bigat ng tinuran ng dating UP law professor na si Maria Serena Jokno regarding Sabi Senate niya President sabi Jesus niya, Escudero. isang salita, forthwith, na hindi naman, na pinalitan ang tunay na kahulugan nito. Alam naman daw, obviously what she was saying na, alam naman ng grupong yun nila Senate President Escudero and these cohorts ha, ang ibig sabihin ng forthwith. Pero nililito nila yung mga tao na para bang pinapalabas nila na it wasn't the right definition. Parang nililin lang nila. Though, in one of his previous speeches many years ago, nagamit na yung salitang forthwith eh. Nagamit na niya. Alam niya ang ibig sabihin noon. Pero ang sinasabi niya, yung mga gumawa, mga framers daw ng Constitution, dapat ay hindi na raw gumamit na ibang salita. Dapat ay diniretso nila yung pakahulugan nito na dapat ang ginamit ng salita ay hindi forthwith immediately. Pinalakpakan yung sinasabi nitong Professor Jokno na ito ng mga nanonood sa commencement exercise. 1,200 UP Law graduates of 2025. Na parang sinasabi niya na taga-UP ka, minamahal mo ang sambayanang ito, at dahil lawyer ka at magiging lawyer ka, dapat pangatawanan mo yung anong tunay na kulay ng sambayanang ito, hindi yung kung ano ang kulay mo lang. Parang ganun yung sinasabi niya. Tama. Na kung tutuusin na itong impeachment na ito, ako personal po mga OT dyan, so tinanggap ko na wala mo ng impeachment. Pero parang lumabas uli yung pagiging aktivista ko o yung galit na naramdaman ko noong panahong naiinis ako dahil nga biglang nawala yung impeachment na yan sa video na ito. Kasi napakarami po mga loopholes, no? Marami mga butas itong desisyon ng SC, no? Sa Supreme Court regarding sa kanilang decision na unconstitutional itong impeachment case na ito na binuo ng House of Representatives, no? Na niremand naman ng Senate to the House at kaya pumasok ulit ang Supreme Court para mag-arbiter. Pero lumabas sa kanilang desisyon na para bang unanimously, no? 13 out of the 15 yata or 13 out of the 15 na mga justices, no, ay nag-vote unanimously para i-dismiss, para palabasin unconstitutional because of the 1-year bar rule. So, syempre, binalik ito yung sisi ulit sa Senate President na si Jesus Escudero. Kasi siyang in charge sa Senate because unang-una, parang ano yan parang regular case sa court. Babalikan natin mamaya si Professor. Parang regular case sa court. Ang House of Congress, sila po, kasi syempre merong complainant. Sila ang lumalabas sa fiscal. Diba? Sila ang lumalabas sa fiscal. They will decide on it on the floor, decide on it as fiscal. Sila ang parang pinaka-fiscal. That's why they voted. At least 1/3 of the House of Representatives will vote. Tapos after that, they andun na ang articles of impeachment. Sinubmit na ito, na-transmit na ito sa Senate. Ang Senate should convene as an impeachment court kasi silang lalabas na judges. Sila ang mag-determine in the end kung ito ay acquitted or convicted. Yung Congress ay they acted upon as fiscals. Na tama naman yung ginawa nila at nung binigay sa Senado, mukhang hindi sila dapat sila judge sila so kumbaga doon na ipipresent ang mga evidences. Yung sinasabi ng Supreme Court, I hope you won't take this against us, no? Unang-una, hindi ako lawyer, you don't have to disbar me, darling. Hindi na, kahit hindi ka lawyer, meron kang naiintindihan. My dad was a former lawyer din naman. May naiintindihan naman tayo. Tsaka taga-UP din po ako. Ang sasabi ng Supreme Court is that, bakit daw hindi binigyan ng chance ng Congress si VP Sara, kumbaga, to show yung evidences, kumbaga, to respond. Bago inakyat sa Senate. Supreme Court, tinatanong ko lang, do you understand what you're talking about? Kasi, sa impeachment process na ito,
ang House of Representatives will determine, kumbaga parang sila na-determine ng probable cause. Yun ang dating, parang fiscal nga. Pero hindi nila bibigyan ng pagkataon. Bakit sa bibigyan ng pagkataon si VP Sara para mag-respond doon? Hindi. Alam mo, ilang beses na siya pinatawag sa mga Quadcom before, sa Tricom, kung ano pang, di ba, naalala mo dati na hindi sumisipot si Sara, Yes. ayaw mag-take ng Ini-insult oath, pa nga ini-insult yung- pa. Hindi yata nanonood ang mga taga-Supreme Court justices na ito ng mga napangkakaganapan sa House probe, di ba? Anyway, tapos doon na since na-transmit na po ito sa Senado, dahil ang Senado na po ang hahawak ng kaso at they have to proceed forthwith on the trial sa case ito, doon na po papasok ang defense ni VP Sara, ipipresenta nila ang kanilang ebidensya para ma-acquit siya to prove her innocence. Yeah. Di ba? Doon sila maglalaban ng promulgation. Represented by the House of Representatives. Doon mag-a-action trial, doon magsisimula sa Senate. Pero Hindi trabaho ng Congress na pakinggan ang ebidensya ni Sara. And you should know that, justices kayo. Unconstitutional nga. Oo. Daw. Sabi Daw. ng Supreme Court. Pero nabalikan natin si Professor Jokno. Si Professor Jokno. Na nakakatuwa na hindi man niya pinangalanan kung sino ang kanyang pinaparinggan, pero alam natin na napakahalaga ng kung anong sinasabi niya. Yes. Because from the very start pa lang, pag-transmit pa lang kasi ng articles of impeachment ng House of Representatives to the Senate, remember, that was Feb 5. At nagdesisyon na unilaterally itong si Cheese Escudero as Senate President na i-move niya to June 6. Diba? Nung sinabi niya na on June 6, sa pagsimula ng session ng Senate, doon nila sisimulan ang impeachment course, impeachment trial, okay? Ngayon, nung pagdating ng June 6, ay minove na naman ito ng June 13 o something, June 11 to 13 na dikit naman sa pagsasara ng kanilang Congress, ng 19th Congress or something like that. So ngayon, talagang doon pa lang mararamdaman mo na si Senator Cheese Escudero na hindi siya interesado, na talagang dinidelay niya ang impeachment court na ikukonvene nila ng kanyang makasama sa Senate kasi parang lumalabas na gusto niya ipa-dismiss ang impeachment case na ito. Na yung ginawang speech ni Professor Jokno, parang in one way or another, parang dinisown Si Cheese. si Cheese. Totoo. Nakakalungkot. Kinahihiya nila. Na parang sinasabi niya sa mga bagong lawyers na nag-graduate na ito na huwag kayong ganon. Oo. Huwag mong gayahin. Na you just have to abide kung ano yung itinuro ng eskwelahang ang UP, ang University of the Philippines na ginalang na may number one Number one ngayon, UP Oo, top notch. oo, no? Taga-UP nag-top notch. Oo. Na kung tutuusin ay, ako na sa ilang taong ko nang naiintindihan ang politika ng Pilipinas, parang itong si Senate President ang pinaka-hated president sa panahon sa maraming pagkakataon. Ito ang actually, if I may say also, parang this is the worst composition No. of the Senate. And if I may say so too, without being contemptuous sa Supreme Court, with the unanimous decision that they did on the parang kulang dismissal of the impeachment for grounds of unconstitutional daw ang House of Representatives. This is also the worst composition for me of the Supreme Court. Supreme Court. Kasi parang, kumbaga, okay lang naman if you were 15, tapos may halimbawa na nag-interpret this way, tapos yung 10, tapos na-overrule nila yung 5, maintindihan ko pa At least, merong nag-isip. Pero itong unanimous. Pero kung unanimous na lahat, the same ang interpretation, parang something's wrong. Tapos alam mong appointed sila. Yes, karamihan kasi dyan, I think, if I'm not mistaken, 13 out of the 15 na sitting justices are appointees of the former President Duterte. Duterte ang kinakasuhan. Hindi mo talaga maiiwasan na ang mga tao ay magtanong. Bigyan ng Mag-isip. kulay. Yes, na mabibigyan nila ng kulay. Kumbaga, ang burden of proof ay nasa mga justices to prove them to prove these people wrong. Diba? But how? After what you've done.
Di ba? Kaya ang House of Representatives ay nag-file a motion for reconsideration para maliwanagan, baka magising, maisip ng Senate na, ay oo nga pala, we missed on something, di ba? Ako na parang gusto ko makilala tong si Professor Jokno. Oo. Natutuwa ako at may mga ganitong tao. May tumayo, She nanindigan. stood her ground. At saka she spoke it well. And ano yun, niyakap niya yung opportunity to speak her mind. Decently, hindi para lang manira. Ako kaya sabi ko sa anak ko kay Karen. Nilabot ako doon. Ako din Nasabi ko sa anak ko sa Karen, Nak, ang ating goal ay maging UP graduate ka. Oo, sarap. At saka mga kaibigan, maraming mga kwento ngayon tungkol kay Cheese. I don't know if it's true, basta mga narinig ko lang. Alam mo, sabi nga nila, Cheese will not succeed. May balita na para bang bago matapos ang taon, balita pa lang ito malay mo, baka totoo, pwedeng hindi, di ba? I can be wrong. Oh, at least. Na bago matapos ang taon, ay mapapalitan si Cheese as Senate President. Ma-overthrow siya. Sabi ko, paano? Bakit? Maraming tatanong. Ibang mga kapwa-senador nga, parang nagsasalta na just read between the lines, no? Kasi nga, siyempre, alam niyo naman kung bakit nakuha niya ang nod ng 18 other senators. Kasi wala na insertion. Kasi nga, wala insertion sa budget hearing this nawalan year. siya ng parang power. Yes, kasi next year, di ba? Itong end of the year, before the year ends, kasi siyempre, pag-usapan, magde-deliberate na sila on budget for 2026. Siyempre, si Cheese Escudero, wala siyang leverage kasi hindi na siya pwede mag-insert kasi bukong-buko na siya. Alam mo, Diba? sorry singit Oo. ko lang may naalala lang ako. Para kasing yumabang kasi siya na naging Senate President siya. Sumobra. Na ang talino niya ay hindi Sobra. niya na naman, isa na naman sa mga taong ginamit ang talino sa mali. At yung kanyang power na naging, finally, ang tagal na niyang senador at naging Senate President na siya, finally ngayon, sana kung paano siya minahal noong nag-uumpisa siya, yun sana ang ginawa niya. Pero it was the other Tsaka way marami around. pa rin siyang kasama sa senador na of the same color, Huwag niyo kalimutan. Kasi marami sa kala. Kaya may medyo malaki ang chance na hindi na talaga matutuloy impeachment this year. Malaki talaga ang chance kasi kahit nagpaikot na ng draft ng resolution sila Senator Soto, Ping Lacson, Rizon Tiveros, si Pangilinan ba o Bamakino, nagpaikot sa draft resolution na para bang maaral lalo ng Supreme Court kung baka nagkamali sila somewhere or para maituloy ang impeachment, mukhang hindi sila makakuha ng boto from kapwa senators. Kasi kung sakali man, hindi matuloy ngayon, magsisimula ulit ang Kasi impeachment. nonsense. Yeah. February Oo. 6 next year. Unti-unti na parang alam ko parang nawawala na ng power unti-unti itong si Sarah with all the things that she's doing. Ay, talaga naman. At saka, mga kaibigan, with this, parang nakakatakot na kasi baka magkaroon ng constitutional crisis. Kasi ang mga tao wala na matakbuhan. They cannot trust the Senate anymore. They don't trust the Supreme Court anymore. Nagka-clash na sila. Pag nagkaroon ng constitutional crisis, nakakatakot. I don't like to think, Wag na naman baka, sana. wag naman sana na on wood. Baka mapunta tayo sa military rule. Kasi pag wala na tayong pagkakatiwala, the military comes Ito na. in, wala na. Pasok na. Everybody's frozen. Kaya wag naman sana. Sana Huwag it tayo won't mabuting happen. ganyan. Kaya Senator Cheese, huwag niyo isipin ang sarili niyo lamang. Sana magising kayo sa katotohanan that you are here at the pleasure of the people. Di ba? Not sa sarili niyo lang. Ako na sa puso ko, alam ko, naging idolo ko si Cheese Escudero na nag-uumpisa siya. Pinapakiusap kong bumalik siya sa core niya. Alam naman niya yon. Sana, para sa sambayanan. It will take another century, I suppose. Sana mabilis lang. Okay. Cheese! How much cheese? Say cheese! Ikaw, Odin, ano masasabi mo tungkol sa sinabi ni Professor Maria Serena Diokno? Iba ang mga Diokno, no? No? Grabe. Pag Political Diokno, family yan. no? Political Grabe. na surname yan. Naku, diretso na tayo sa ating next segment. Ang latest news ng showbiz. Sabi ni Pangkoy Nay, ang Diokno daw. Ay, hindi marunong magbiro. Ha? Joke? Joke, No. Ayaw no joke. Last mo na yun. Hindi, joke lang. Etong si Nadine Lustre, Nay, hindi Oh. rin nagbiro. Oh, bakit? Anong nangyari sa kanya? May post siya.
May post, I started using the mirror method. Di ka nila binati nung birthday mo, don't greet them also. Di ka nila inaya sa gala, wag mo din silang yayain. Di ka nila chinecheck, stop checking on them. Just give them the same energy they're giving to you. Trust me, life feels light when you do this. Ha? Having said that, Nay, ano masasabi mo? Ito muna, dun muna tayo sa sinabi niya. It's wrong. I don't think that's right. Na pag hindi ka pinansin, huwag mo silang pansinin. Ay, mali yun. Mirror method daw. method sa tunay na buhay. Ang nakalagay na din lustre. Sinabi nila din yun. Di umano. Nag-react ngayon si Nadine. Hindi naman pala siya ang nagsabi at hindi niya sinabi yun. Oh God, akala ko siya nagsabi. Diyos ko, naloka ako. Akala ko siya nagsabi na hindi ko kayang gawin yun. Kapag hindi ako pinansin ng tao, hindi ko siya papansinin. Kapag, kumbaga, ganito. No, that's not the way life goes. Di ba? Tayo ay may kanya-kanyang personalidad. Pwede yun, pero hindi sa lahat. Hindi sa lahat. Hindi sa lahat, diba? Pipiliin mo pa rin. Pero for a Nadine Lustre to say that, anong pinanggalingan niya, ngayon pala, hindi naman siya ang nagtunay na nagsabi. So, fake news. It's a fake news. Fake news. So, may mga clout chaser talaga, mga OOTians ngayon, na parang inilalagay ang pangalan ng kung sinong kilala na kunwaring siya nagsabi, pero ang totoo, hindi naman sila madalas. That's not fair. That's not fair. Kasi ako, unang reaction ko, nung marinig ko, ha? Oo. Si Nadine, ganyan siya? Yung ganong klaseng mindset. Parang sama naman ng ugali. Parang ganun dating sa atin, di ba? Yung pala, syempre, tayo ay vulnerable tayo. Kasi syempre, we just read, we react on kung ano nababasa natin mga information. Pero wag naman, let's be fair naman. Yung pala, hindi pala galing kay Nadine yun. Wag naman gano'n. Kasi si Nadine ang nasisira. Kumbaga, napakadali nyo kasing, di ba, ilagay ang pangalan ng isang tao sa alanganin. Oo, kasi may pangalan siya. Yung pala, sana yung totoo lang, unfair yun. Ako, sayang yung mga ganito dahil magandang mga klaseng post, huwag na tayo agad maniniwala, lalo na kung pinangalanan sila. No? Pero kasi ang hirap kasi minsan, itong mga mabuti nag-react si Nadine. Kasi iba dyan kasi, pinapatagal. Bago mag-react sa mga tao na kapag Naniwala na. nag-theorize na. Na ganun ang klase ng pagkatao at paniniwala at mindset ni Nadine. Tapos, tsaka na lang sasabog na, hindi ako yun. Na-hack yung phone ko. Mabuti ito kay Nadine, naagapan niya agad. Na-miss mo si Nadine, Nay? Hindi. Ba't ko lang siya mamimiss? Love ni nanay yan. Hindi ko siya na-miss. I don't Pero have at a least- relationship with her. Yes, pero at least, alam mong Hindi tama. hindi Mali tama. ko naman. Unfair Yes. yung kay Nadine. Unfair yun. But it doesn't mean that we are okay. okay. We'll never be okay. You'll never be okay. Okay, si Elias, okay ka sa kanya? Ay! Alam mo, sexy niya. Elias! Sexy mo daw, sabi niya ni Jojo. Nakaka-Elias. Ano ba? Habe. Hindi ito si Elias. Di ba mo siyang Elias TV ba yan? Yeah, si Elias ay isang vlogger. Isang vlogger na kumakanta. kumakanta, ang galing sumayaw. Alam mo, hindi naman siya gwapong-gwapo actually. Pero yun ang moves niya, napaka-sexy. Oh my gosh. Nakakalagnag panty, sabi nga ng mga friends kong girls, no? Sa mga friends ko ng mga gays, alam mo na ha. Naloka ako, si Elias ay superstar. Alam mo, he's so in demand all over the country. May mga abroad pa siya ng mga shows ha, na dami nag-agawang producer Yung sa kanya. pamangkin ko na, si Syra. Yung kaibigan niya, ano yun? Parang head over heel ang pagiging fan niya kay Elias. Oo. Pumunta pa sila sa Siargao. Bakit nandun that time si Elias? Parang may show siya doon. Para makita niya si Elias. Ang nakakaloka. Surigao yata or Siargao, I'm not sure. Kasi recently kasi, di ba, naging controversial to si Elias because he's now being managed by, actually co-managed for some events, no, with the late Aida Patana at saka itong si Beverly. Isang magandang girl, Beverly. Ang alam ko, may asawa si Elias. Asawa ba o partner? Partner. Ang pangalan niya sa Abigail. Yun talaga, mahal na mahal daw niya ito. Na kahit anong lasing daw ni Elias, after 4 seconds, pag nagkaroon siya ng consciousness, ay balik ka agad ang kanyang pagmamahal doon kay Abigail. Kay Abby doon talaga, in love siya. Ngayon, may napanood akong video ng kababayan ko, si Eloy Bugris. Ang sikat yan. She's married to an American yata. I don't know if she's in Dubai or America. Parang doon siya nakatira sa abroad eh. Doon siya nagbablog. At matapang to. Kaibigan daw niya itong si Elias at kaibigan niya si Aida Patana, the late Aida Patana. At merong nagpagpadala doon sa kanya ng parang sex video of, I don't know
allegedly ni Elias at saka ng kanyang manager na si Beverly. When Elias daw was drunk, kasama ang Beverly, kumbaga, ayon kay Louie Bugris, I haven't seen the video kasi hindi pa niya inilalabas, ay parang sexploit nito si Beverly, si Elias. Sabi ko naman, really? Ay, ganda-ganda ng Beverly Tsaka hindi niya kailangan umabot pa siya gano'n. Dumating pa nga sa time na parang nagsiselos itong partner ni Yung Elias. si Abby, si girl. May tsura, maganda yung Beverly. Tapos, talagang hinahawakan daw ni Beverly yung private part ni Elias. Talagang ganun ang pagkwento nito ni Eloy Bugris. At, it's so funny. It caught my attention. But what really caught my attention is yung sabi niya na, huwag kayo mag-alala. Si Elias daw ay Dax. Siguro nasa video na hawak niya, I don't know. Sabi ko, nagdagdag excitement sa akin. Kaya pa rin na-Elias ka sa kanya. Kaya Elias talaga ako sa kanya, kay Elias. Dinaliw lang ako, di ba? Sabi ko, kasi syempre, I want to see him because, ang galing niyang gumalaw, yung mga sumasayaw-sayaw siya. Yung swag niya na. Swag. Tsaka, pero, naintriga lang ako sa kwento ni Eloy Bugris na ito ay Dax at meron siyang sex video. Oo, nahawak. Baka AI lang. Baka AI lang yung video. Hindi ikaw yun, Pangkor. Si Elias ang pinag-uusapan. Sumingit So talaga yun. ang Pangkor. Pero malalaman natin in due time kung totoo ito kasi nangako si syempre hindi niya pwede ipalabas yan sa kanyang vlog kasi bawal naman yan. Pero gusto ko lang makuha yung tunay na testimony kung ito ay totoo o hindi. Kasi si Elias, sabi niya, in love ito kay Abby. Kumbaga, si Beverly daw ay controversial because ayon sa kwento ni Eloy Bugris, ang laking pera ni Elias, part of that money ay nawawala. So, I don't know kung ano ang ibig niya sabihin na para bang mula nung minanage daw ito ni Beverly, parang nabawasan yung kanyang income. ang kanyang income. Instead na lumago, nagbawas. I don't know. Yun ang kwento Na-excite lang ako because syempre, usapang nalasing kasi konting nainom lang yata, madaling malasing si Elias Pero kapag natauhan daw siya, hindi na. siya, tapos na, hinahanap niya kagad si Abby. Parang sinasabi nga nitong nila na parang si Abby daw ang nagiging dahilan kung bakit hindi makakaalagwa Si sa Elias sa kanyang career dahil nga masyadong selosa, masyadong inihipitan. Sakal. Sakal, oo. Sakal dito. Hindi ako yun Pero cute Elias Sakal ka, I want to know. Ito na, cute yung susunod na pag-uusapan natin. Oh, yes. Of course. Ang baby natin. Si Mr. Alden Richard na tunay nga na yung mga pangarap ng kanyang mga magulang ay isinabuhay at ibinigay pa rin niya in spite of all the everything that he has. Ibinigyan niya ng oras ang pag-aaral. Pag-aaral. At saka aeronautics ito. Yes. He wants to be a pilot. Pilot ang pangarap na yun. At pangarap ito na pamilya niya. Ng magulang niya. At ngayon is really serious sa kanyang training, sa kanyang flying training, sa pagka-pilot. At nakikita ko yung napakagwapo namang pilot ng baby ko pag nakakapagtapos siya. My gosh. Diba? Seryoso siya. At saka it's not bad. Una-una, he's a very successful actor. A very big star, magaling na negosyante, has saved so much, para syempre para sa kanyang future at sa future ng family niya, nakapag-invest na maayos. At habang may bakante siyang oras, tinutuloy niya ang kanyang flying school. Di ba? Walang masama. That's good. Oo. And balita ko nga na nung mga panahong, isingit ko lang, kaya yung cut din na hindi natuloy, dahil nga meron na pala, meron ng mayor na umaaligid ng mga panahon na yon kay Catherine. Kaya hindi natuloy yung cut din. Kala mo lang yun. Kahit may mayor pa, kahit may congressman, kahit may senator pa Hindi, dyan. nasaktan si Alden. Hindi nga sila. Huwag ipilit kasi sila ni Catherine. Mas gusto pa ni Alden flying school. Kaysa hindi si Catherine ang love of his Hindi, life. kaya nga nag-focus na lang siya sa flying school niya. Kasi nga, siyempre na heartbroken siya. Nakala niya ay ibibigay, ay itatangi na niya ang kanyang ka-love team na si Sige. Catherine.
5K ako, 10K ka. Nanalo ka na dyan. Ulitin natin para patunayan ko na lang. Hindi na, Nay. Ano sa akin ang burden of proof? Ang sinasabi ko lang naman sa'yo, ganun yung narinig ko sa ating grapevine. Siguro ba, fake news. Parang nadin lang yan eh. Yung fake news, di ba? Basta ako sigurado ako dun sa narinig ko. Ay nako, basta ito sa Alden, ay nako, excited na siya. I don't know kung ilang hours na ang nailipad niya kasi alam ko may a minimum or maximum of 200 hours flying yan eh. Flying hours. That's exciting. Tsaka parang Mahal, sinabi niya na mahal. parang eto, pangarap ng pamilya ko, ng mga magulang ko, ngayon ibinibigay ko sa kanila. Yes, I'm excited for him. Yun. At saka, imagine mo pag nag-pilot ka na Alden, ingat ako may fear of heights, may fear of long flights. Pero pag ikaw ang pilot, okay ako, sasakay ako, hindi Grabe, ako no? kakabahan. Oo, nakakatakot. Isang superstar, tapos siya yung pilot. No? Ay, sarap. Basta, yun na yun. Isakay mo si Catherine at saka yung mayor. At saka yung mayor, isakay mo na lang. Oo. Yan, mga audience, ano masasabi mo sa pagtupad ng pangarap ni ng isang Alden Richard na kahit sikat na, kahit ang yaman-yaman niya, ay binigay pa rin ang pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanyang mga magulang. Yan ang mabuting bata. Isang mabuting ehemplo. Isang magandang ehemplo, oo. Tulad ng kaibigan ko sila Carlo at Nanette Nazareno ng Chino Hills, California na fan sila ni Alden. Pero pag umuwi raw sila rito ay didiretso sila sa Deluxe. Deluxe pa! Yun yung exciting dyan. Kaya Deluxe ako, pa. ikaw, Otizan, kung nandito ka sa Maynila at napadaan ka sa Maynila o nagbakasyon ka, punta ka sa Deluxe pa. Oo, Deluxe pa. Matatagpuan po sa Scout Fernandez, almost corner Tomas Morato, sa gilid ng Chili's. Napakasarap mapamasahe dyan. Tanggal lahat ng lamig sa katawan mo at saka hindi siya ganong kamahal. It's a hotel Sarap. experience, I tell you. It's a beautiful experience. At sa mga bakasyonista naman at gusto ng malamig na bakasyon. Malapit mag-December. Oo, punta po tayo sa Kisha Staycation sa Tagaytay. We have 3 bedrooms there, Nay. Kompleto na yung it's a house, it's a home that you can call. Kung may mga celebrations kayo and you wanted to be with your family, 8 hanggang 12. Minsan 15, mga nakikiusap na 15 sila pero sinisipsip na rin kinakasya nila yung sarili nila. But it's a house, it's a townhouse in a live homes Tagaytay. Nasa gitna lang siya, nasa malapit sa Mahogany, dun sa malapit sa Petron. Naku, mag-message lang kayo sa ating OOTD page na kung gusto nyo nang magpabook. Marami na nagpapabook. Kaya diretso na tayo sa ating next segment, ang Hula Bira! Ilagay na yan! Hula Bira! Parang ganun Hula na. Bira! Parang ganun na nga. Ay, oo. Ano yan? Ito tungkol sa masahe. Kasi may, alam mo, nakakaloka. Pinag-usapan natin pa lang yung Deluxe pa. O, ngayon. Oo, pero hindi sa Deluxe pa Okay. naganap ito. Sa isang masahian, may isang bisexual na masahista. Bisexual Okay. na masahista. Ang nagkwento, naging client niya ang isang gay comedian. Gay comedian. Naging client ni bisexual na masahista. Si bisexual masahista nanood sa atin ngayon. So, anong kwento? Ito na ngayon. So, masahe. So, nag-enjoy si Baklita, yung kanyang kliyente, nag-enjoy. Tapos, na-arouse itong si Baklitang komedyan. Oo. Na-arouse. So, ngayon, sabi niya, so ang ginawa, pinasadahan sa Estrenta. Pasada sa Estrenta. Sa bandang sa puwet, sa singit, whatever. May style yan Style yan ng mga masahista. Na i-arouse ka. So sabi ng bakla, meron ka ba diyang foreign object? So nagtatanong siya kung meron daw itong bisexual na masahista, kung meron daw siyang foreign object doon. Sabi ng, ano foreign object? Meron ka bang Sabi ng kwan. Ako, UFO. So naloka si bisexual, si masahista. Ba't dildo? Yung pala, ang gusto ni baklang kliyente niya na komedyante ay pinapasakan ng kanyang backstroke. Doon pala siya nag-enjoy. Yun ang fetish niya. May kanya-kanya talagang fetish. Kanya-kanya. Kumbaga,
more than anything, gusto niya, siyempre, nilalaro yung kanyang private part. Tapos at the same time, pinapasakan ng kanyang back dreams. Mga back dreams. Oh. Kaloka siya. Tapos, tanggal mo yun, ha? Parang hindi naman kailangan titanggal. Wala na yung wala. Tanggalin mo yun, ha? Oo. Ganun ka. Ganun lang, ha? Isip lang ako. Grabe siya, no? Bagay, kanya-kanya na mga eksena. Kanya-kanya trip sa mga. Mahal ko yan, no? Pinapasaya ako niya. He's really gay, no? He's really gay. Sino mga gay sa iyo, gay? Yan, ako, mga Odi dyan, mukhang hindi na kailangan ng clue, no? Pero, to each its own, we just have to accept the fact na may kanya-kanya talagang tayong kaligayahan. Kung minsan weird, sa kanya yan. Bakit nagtatanong pa siyang may foreign object? Magdala na lang siya sa susunod. Baka may dala siya. Sabi niya, eto, oh. Eto, oh. Eto, oh. Okay. Yan. Naku, maraming salamat sa lahat ng mga nakihuntahan, sa lahat ng mga nag-comment ngayong oras na ito. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa amin. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na may, ito, oh. Na sana mahulaan nyo, pero huwag natin naman i-judge na yung kanyang BI lang naman natin yan. And ang ating pinakamamahal, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat, anak ko. Direct Chops Manansala. Of course, sa inyong lahat na mahal namin. Hello kila Pangkoy, Leyan, at saka kila Alexa at Arwana. Ako, itong episode na ito, Nay, parang binibigyan ako ng pakiramdam na kahit sa ilang beses na magkamali at magdulot ng isang bagay na kalungkutan yung mga politicians natin, merong isang tao na ibibigay ang Diyos para ipakita kung sino ang tama at kung sino ang mali. Yes. No? Patuloy tayong maniniwala na gano'n dahil maninindigan tayo sa kung anong pinaniniwalaan natin. Pero at the end, ang mga leaders naman natin, sila naman talaga ang mangingibabaw. At kung anong gusto nila, yun ang mangyari, hindi tayo. Yeah. All we can do is like to look into it at magsabi at magkomento ng mga bagay na sa tingin natin kung tama o mali. Yeah. Patuloy tayo maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Maraming salamat. Bye-bye! We love you! Oh wait, happy birthday sa aking pamangkin. Rain Shelly Manansala. Happy birthday, mahal na mahal ka ni Tito. At saka tomorrow is the birthday of my late Lola, Mamang Miling. I love you and I truly miss you. Siya ang pinakamahalagang tao sa buong buhay ko. Oh wow. I love you so much. In heaven. See you in heaven many years from now. Okay? Karanagan ng Kapampangan. Ako, lumaban mo mo kay Halbog. Laban lang. Bye everyone.